Alright, and here we go sa ating part 10. So, ito na yung final part natin dito sa WooCommerce full course natin. So, ito na yung final touch. So, ano pa ba yung mga kailangan natin gawin? Siyempre, kailangan natin i-check yung website natin kung nagpa-function ba siya, kung tama ba yung mga inilagay natin, kung okay ba yung design natin, kung gumagana ba yung analytics, yung payment, yung shipping, kung na-setup ba natin, kung naka-live ba yung website natin. So, ito yung i-explore natin ngayon. Okay? So, bago tayo mag-start, para sa recommended web hosting, syempre ito yung Hostinger. Ito yung mabilis, secure, at syempre affordable. Tapos, meron pa tayong additional 10% na coupon code para kung gusto nyo mag-hands-on. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung coupon code or ilalagay ko yung link sa description. So, dito lang yan guys, no, sa Hostinger. Ito yung gamit natin sa va4ecomcourse.com. Okay, so dito guys, no, sa admin panel natin sa Hostinger, syempre, pupunta tayo dito sa website at dito sa WordPress admin. So, click natin yan. So, ang unang-unang gagawin natin dito, halimbawa kayo yung gumawa ng website or yung website na ginawa nyo ay para kay client, ay ipatry nyo kay client na umorder kung papasok yung payment dun sa inilagay nyong payment method. So, halimbawa sa Sendit. So, pupunta tayo dito sa WooCommerce. I-check muna natin yung payment, no? Settings. Tapos, pupunta tayo dito sa payment. Tapos i-check natin kung active, no, yung nilagay natin na payment method. Yan. So kapag active siya, pupunta naman tayo sa site visibility. So i-check na natin kung naka-live na ba yung website natin. So kagaya ngayon, naka-coming soon pa siya. So kapag tapos na natin na-explore kung ano pa yung mga kailangan nating i-edit, saka natin siya ila-live. Okay? So ngayon, dapat siguraduhin natin na lahat ng mga button sa website natin ay gumagana. Isa-isa yan, no? I-check nyo yan isa-isa. So, bibisitahin natin yung website natin. So, ito yung pinaka-website natin. So, pwede tayong kumuha sa ChatGPT. Halimbawa, parang hindi bagay yung logo, no, dito sa website. So, pwede tayo sa ChatGPT, kagaya ng ginawa ko. Nag-type ako dito ng create a logo website for clothing title, WooCom Clothing. No background, tapos simple. Tapos, ito yung ginawa ni ChatGPT. Okay, so pwede naman natin gawin yan. So ngayon, sa mga timeline, ng banner timeline natin, ng bawat page, so dito ako nakuha, no, sa pixels. So halimbawa, dito, pupunta ako dito sa new arrival. Yan. Dito sa new arrival, gusto kong baguhin yung background ng pinaka-banner natin. Itong pinaka parang tiles, no, dito sa gilid. So, click ko yung edit with Elementor. Tapos, syempre, magda-download ako sa pixels. Ang itinype ko dito ay new arrival clothing timeline. Tapos, nag-download ako ng photo. Tapos, ang gagawin ko dito, dahil nga na-open na natin itong Elementor, kiklik ko tong banner. Yan, page banner. Tapos, pupunta tayo rito sa style. Yan, tapos, pwede na tayo mag-add dito ng photo. Click ko yan. Tapos, ganun pa rin, no? Upload files, select files. Tapos, ito yung dinownload natin. Double click natin. Tapos, i-click natin yung select, no, dito sa ilalim. Yan. Click ko yung select. Okay, so nakita nyo dito, no, nagbago siya, pero hindi kita yung pinaka-picture. So, meron tayong size dito, no, image resolution. So, pwede natin baguhin yung resolution dito ng image para mag-fit siya dito sa pinaka-timeline natin. Yan, so halimbawa, yung napili natin, itong 930 by 620 pixel. Yan, so ito yung napili natin. So kahit pa paano, yan, na-add yung photo, no? Magkaroon siya ng design kahit pa paano. Tapos pwede na natin baguhin yung color ng text dun sa customize sa WordPress. So ngayon, halimbawa ay magpapalit naman ako ng logo kasi parang hindi ko gusto yung logo. So balik tayo dito sa appearance, yan, tapos customize, tapos pupunta ako dito sa header builder, tapos dito sa logo. Yan, papalitan ko yung logo natin. Ilalagay ko yung ginawa ko sa ChatGPT. Select files. Yan, papalitan ko siya. So, pwede nyo nang paglaruan yung website. Okay? Ganun lang. Tapos, i-check natin yung mga page kung gumagana ba lahat yung mga inilagay natin products, yung mga navigation, kung gumagana ba siya. So, ganun lang. Yan. So, every page na makikita nyo, halimbawa dito sa bestseller, yan, pwede kayong mag-upload ng photo rito. Nakiklik nyo lang Edit with Elementor, tapos punta kayo sa Pixels para makakuha naman kayo ng timeline photo na pwede nyong i-add dito sa website nyo. Yan. So, ngayon,
Pupunta ngayon tayo sa mga pages tapos i-check natin kung accurate ba yung mga title, kagaya nito, no, yung mga star. So, pwede nyo i-edit lahat yan dito sa Elementor. Tapos, i-click natin yung buy now. So, i-check natin kung meron siyang link, kagaya nito, no. Silk wrap dress, wala siyang link. So, kailangan lagyan nyo ng link. Kailangan siguraduhin nyo na yung mga website nyo, yung mga button nagpa-function. Okay? So, ganun yung gagawin natin dito sa Final Touch. Okay, so isa pang isi-setup natin dito, halimbawa dito sa WooCommerce. Yan. WooCommerce, tapos dito sa shipping. Yan, pag kinlik natin yung shipping, pwede tayong gumawa rito ng shipping zone. So, halimbawa dito, mag-a-add tayo ng shipping zone, no? Ang gusto ko sa US, US, yung shipping, sa US tayo nagbebenta. Tapos, yung zone name, lalagay ko to na pre-shipping. Yan. Tapos, dito naman sa shipping method, add shipping. Halimbawa, ilalagay natin dito, USPS, pre-shipping. Yan. Tapos ilalagay ko rito sa shipping requirements. Yung iba, kailangan sasabihin ni client, kailangan meron siyang at least bumili siya ng $30. Pero kapag pre-shipping lahat, lalagay natin dito yung no requirements. Yan. Tapos click natin yung create and save. Yan, ganyan lang mag-create ng shipping zone, no? Ilalagay nyo na rin dito na USPS yung shipping na gagamitin nyo. So, ganun lang, no? Punta tayo sa payment, punta tayo sa site visibility, punta tayo sa emails, kung tama ba yung mga email na kung saan magno-notify yung website kapag sakaling may bumili, may nag-cancel, dito natin yan isi-set up sa emails. Tapos, syempre, wag natin kakalimutan na yung domain natin, no? So, bago tayo mag-launch, kailangan makapag-connect na tayo ng domain name para yung website natin ay maging professional na. So kaya paano ginagawa ni client para mabenta yung mga products niya? So ito yung ginagawa ng halimbawa sa Shopify na meron siyang page sa mga social media kung saan nagpapa-sponsor siya ng product, nag-a-add siya ng product doon na nakakonekta dito sa pinaka-website. So hindi na maselan yung pagpa-product listing dito sa website kasi kapag bumisit na sila sa website, lahat ng mga products na makikita nila dito sa website ay kay client. Okay, kaya hindi na tayo magiging mabusisi pagdating sa title, pero syempre kailangan ayusin naman natin yung description ng product. So yun lang yung pinaka gagawin natin dito. Kapag product lister tayo, ang kailangan natin ay yung description dapat kumpleto. Yan. So ganun lang, no? Pwede nyo nang explore. Pwede na kayong pumunta sa WordPress. Pwede nyo nang explore kung ano yung Elementor. Pag-practicean nyo siya, kumuha kayo ng ibang mga photo, mag-design kayo, explore nyo yung website para malaman nyo pa kung ano yung function ng WordPress. Okay guys, so eto na yung WooCommerce natin dito sa WordPress. Kung tutuusin, kung susumahin natin, no, madali lang siya. Kailangan lang talaga natin ng knowledge kung paano ginagawa yung website. Kasi marami na tayong makukuha trabaho kung paano mag-build ng WooCommerce website. Lalo na kapag meron tayong nakita na mga product listing lang dito sa WooCommerce, paano mag-setup ng page. So, may idea na tayo. So, ito yung full course natin ng WooCommerce. So, sana guys, no, nakatulong sa inyo yung video na to. Para sa akin, gusto ko na mag-hands-on kayo, mag-explore kayo para ma-practice kayo kung paano ginagamit yung WordPress at yung Elementor dito sa WooCommerce. So, sana nakatulong sa inyo yung course na to. So, yun lang po guys at maraming salamat.